Praise the name of the Lord. Isang mapagpalang gabi sa inyo mga kapatid. At muli sa gabing ito ay ating sama-samang pupurihin at sasambahin ang ating Panginoon. Samantalang pasisimulan natin ang gawain ito sa pamagitan muli ng ating pag-awit sa Panginoon. Sambahin natin siya samantalang inaawit natin ang awiting I worship you, Almighty God. There is none like you. Hallelujah. Praise the Lord. Dakilang Diyos, ngayong gabi, muli po kaming lumalapit. Nagpapakumbaba sa iyong dakilang harapan at nagpapasalamat sa lahat ng iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay niyo ng buhay sa amin, ng pagbibigay ng kalakasan, at ng pagkakataon na kami po ay makapaglingkod. Sa gabing ito muli, pagpalain mo, Diyos, ang gawain ito at maging ang lahat ng nakakasama namin. Ikaw ang siyang patuloy na kumatagpo sa lahat ng aming pong mga pangailangan, lalo tigit sa aming pong may spiritual na buhay. Salamat, Panginoon, at minsan pa sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba. In Jesus' name, lahat ay magsabing Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay tutuloy na sa salita ng ating Panginoon sa gabing ito. Magbabasa po tayo ng talata mula sa aklat ng Isaiah chapter 40 verse 28 up to verse 29. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might, he increaseth strength. Hindi mo baga naalaman, hindi mo baga narinig, ang wala hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nanlalata o napapagod man,
walang makatarok ng kanyang unawa. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina, at ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Panginoon, kami po ay muling nagpapasalamat sa pagkabasa ng iyong salita sa gabing ito, at hinihiling po namin na muli sa pamamagitan ng paghahayag ng iyong salita, mangusap ka po sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan. Ikaw ang siyang manguna at magbigay sa amin ng patnubay sa gabing ito. Maganap ang ayon sa iyong kalooban. Papagtagumpayin at pagpalain mo ang bawat isa ngayong gabi. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, nais ko pong dalhin ang mensahe sa pangalan ng Panginoon, Finding Strength in the Power of God. Finding Strength in the Power of God. Hallelujah. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, and you may be seated. Tayo po ay mayroong Diyos na walang katulad. Siya ay ating sinasamba na may kataas-taasang trono, pinakamakapangyarihang pangalan. At ang Diyos na ating sinasamba at niluluwalhati, ang sabi ng ating binasa, siya ay hindi napapagod, hindi siya nanlalata. At siya rin ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa mga may hina, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. At mayroon tayong pribilehiyo, praise God, mula nung ating makilala ang ating Panginoon, ay nalaman natin ang ating privilege, mga kapatid, na tayo ay nakakalapit ng malaya sa ating Panginoon sa anumang sitwasyon ng ating buhay. At mga kapatid, tayo bilang tao ay limitado. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na walang limitasyon. Kung pag-uusapan natin ang kalakasan, mga kapatid at mga kaibigan, ang lakas natin ay laging may hangganan. Kumpara sa kalakasan ng Panginoon, ang ating Panginoon ay may lakas na hindi nababawasan. May lakas na hindi nakakaranas ng panghihina at pagkapagod. At palibhasa tayong mga tao ay mayroong limitasyon. Paano ba natin matatanggap o masusumpungan ang kalakasan mula sa kapangyarihan ng ating Diyos na buhay? May mga ilang bagay akong tatalakayin ngayong gabi. Praise God. Una, mga kapatid, ang pangyarihan o ang kalakasan na nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos ay ating matatanggap kung tatanggapin natin, mga kapatid, na tayo ay may kahinaan. Amen. So, number one, accept your weakness. Or accept that you're weak. Amen. Tanggapin natin na tayo ay may kahinaan. Praise God. Si Apostle Paul ay nagbanggit ng ganito sa aklat ng 2 Corinthians 12 verse 8 up to verse 10. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions,
in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Hallelujah. Si Apostle Paul ay meron siyang nakitang limitasyon sa kanya, mga kapatid, at alam natin na yung kanyang nararanasan na kung tawagin ay thorn in the flesh, mga kapatid. Nanalangin siya 3 beses na ito'y tanggalin ng Panginoon. Ngunit ang sagot ng Diyos, my grace is sufficient for thee. Hallelujah. Sapat ang aking biyaya sa iyo. Praise God. At dito ay pinatotoo, mga kapatid, ni Apostle Paul na sa panahon na siya'y mahina, mga kapatid, ang kalakasan ng Diyos ay sakdal. Amen. The strength of God is perfect in our weakness. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, ito ang unang dapat na hakbang na ating gagawin kung nais nating makaranas ng kapangyarihan ng ating Panginoon, nais nating matanggap at masumpungan ang kalakasan mula sa kapangyarihan ng Diyos. Tanggapin natin ang ating limitasyon. Amen. Aminin natin na tayo may mga hangganan, mga kapatid. Walang taong walang limitasyon. Walang taong walang kahinaan. Ngunit ang magandang balita, mga kapatid, sapagkat sa ating kahinaan, ang Panginoon ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Nagpapakita ng kanyang kalakasan. Hallelujah. Hindi natin ginajustify ang ating weakness. Ngunit ang ating kahinaan ay ating ina-acknowledge sa harap ng Panginoon at ina-avail natin ang strength na masusumpungan natin sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang kalakasan na nagmumula sa Diyos ay laging available kung ito ay kinikilala natin. Kapag hindi tayo umaamin ng ating weakness, mga kapatid, para na rin natin sinasabing hindi natin kailangan ng lakas mula sa Diyos. Ngunit sa tuwing ating ina-acknowledge sa Panginoon na tayo ay taong may limitasyon, the strength that comes from the power of God will always be available. Ito po ay laging magiging available sa atin, mga kapatid. Praise God. Laging handang umalalay ang kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo umaasa sa ating mga sariling lakas sapagkat ang ating mga sariling lakas ay laging mayroong hangganan, mga kapatid ko. Ngunit ang Panginoon, sa pamagitan ng ating pagtitiwala, pagkipag-ugnayan sa Kanya, ang Kanyang lakas, amen, ay laging handang magbigay ng kalakasan sa atin at sa panahon ng ating kahinaan. Pangalawa, mga kapatid, tayo ay tumuon or magbigay pansin sa salita ng Diyos. Read and meditate on God's Word. Hallelujah. Basahin natin at pagbulayan ang salita ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay higit sa ordinaryong aklat. Ito ay salita ng Diyos, ito ay may kapangyarihan. Hallelujah. At ito ay inihalintulad sa pagkain, mga kapatid, o higit pa sa pagkain. In Matthew chapter 4 verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang tao daw ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Hindi balanse ang tao kung walang salita ng Diyos. Ang tinutukoy na tinapay ay tumutukoy lang sa material aspect ng buhay or material needs. Ngunit ang salita ng Panginoon ay kailangan ng spiritual aspect ng buhay natin. Mga kapatid, hindi lang tayo physical. Tayo ay may spiritual aspect ng life. At ang spiritual na buhay natin ay hindi pwedeng busugin ng physical na pagkain. Kailangan natin ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, kapag ito ay ating pinagbubulayan,
mga kapatid, ito ay nagbibigay sa atin ng kalakasan patungo sa pagtatagumpay. Aklat ng Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mawawalay sa iyong bibig, sabi ng Panginoon, kundi ito'y iyong pagbubulayan araw at gabi. Praise God. Ang pagbubulay sa salita ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, ito ay ating pagbibigay ng pansin, hallelujah, meditation, na itinatabi natin ang ibang mga bagay at nakatuon tayo, ginagawa nating sentro sa isipan at sa puso natin ang salita ng Diyos at ninanamnam natin kung anong substance ang pwede nating makuha sa salita ng Diyos. Let me remind you, mga kapatid, that the Word of God is very substantial. Ito po ay nagbibigay ng kalakasan, praise God, sa mga tao na kung saan ay naghahangad ng kalakasan na nagmumula sa Panginoon. The Word of God is powerful. Hallelujah. Hindi pwede na pagbubulayan mo ang salita ng Diyos at hindi ka maaapektuhan. Nais kong sabihin sa inyo ng isang taong nanghihina, mga kapatid, kung ang kanyang puso at isipan ay magbubulay ng salita ng Diyos, matatagpuan at masusumpungan ang kalakasan na nagmumula sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Because the Word of God is quick and powerful. Ito po ay napaka-makapangyarihan, mga kapatid. Hindi mo masasabi kung anong epekto ang pwedeng maganap sa buhay mo kapag ang puso at isipan mo ay tinuon mo sa salita ng Diyos. Marami ng tao ang nagpatutuo. Sila ay dating mga hopeless. Ngunit nung sila ay makinig, magbasa ng salita ng Diyos, nagbulay ng salita ng Diyos, ang kanilang buhay ay nabago, mga kapatid. Sila ay binigyan ng Diyos ng bagong buhay. Sila ay pinagtagumpay ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang hindi mababago ng tao, ang hindi mababago ng lipunan, mga kapatid, ay kayang baguhin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Purihin ang ating Diyos na buhay, mga kapatid. Praise the name of the Lord. Kaya nga, ang salita ng Diyos sa tuwing ito po ay ipinapangaral. Ito po ay higit sa tinatawag ng mundo na inspirational talk, mga kapatid. Hindi lang tayo ini-inspire, kundi tayo ay nakakatanggap ng impartation of life. Hallelujah. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mga kapatid. Hallelujah. Ito ay ibinabahagi sa atin. Purihin ang ating Panginoon, kaya hindi natin pwedeng baliwalain ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay nanghihina, ikaw ay nanlulupaypay, kaibigan, you need the Word of God. Kung nung araw hindi natin binibigyan ng pansin ang salita ng Diyos, nais kong sabihin sa inyo, kailangan ng tao ang salita ng Diyos. Kung sinasabi man ng ilang mga tao sa panahon ngayon na ang salita ng Diyos ay hindi mahalaga, ito po ay sa kadahilanan na hindi ng tao nauunawaan kung ano ang totoo nilang kailangan, mga kapatid. Praise God. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Salita ng Diyos. Pangatlo, mga kapatid, increase your time in prayer. Praise God. Dagdagan natin ang panahon natin sa pananalangin. Psalms 138 verse 3. In the day when I cried, thou answered me and strengthened me with strength in my soul. Nang araw na ako'y tumawag, ay sinagot mo ako. Iyong pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa. Ito ang nagagawa ng dalangin. Sa ating panalangin, tumatawag tayo sa Diyos at ang sabi niyang Biblia, sumasagot ang Diyos. At iyong pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa. Purihin ang Diyos sa buhay. Sa pananalangin, hindi lang tayo ng Diyos pinalalakas, tayo ay pinatatapang ng Panginoon. Hindi yung makasanlibutang tapang, kundi yung spiritual boldness
na nahaharap natin ang buhay at maging ang mga struggles ng buhay with strong confidence. Hallelujah. Ang salita ng Diyos, hallelujah, ay makapangyarihan. At pag tayo ay tumawag sa Diyos sa pamagitan ng pananalangin, mga kapatid, patutunayan ng Diyos ang kanyang salita, mga kapatid, hallelujah, na siya'y tumutugon sa ating pong mga dalangin. Ang sabi ng Panginoon, Jeremiah 33 verse 3, call unto me. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Amen. At magpapakita ko sa iyo ng mga bagay na mga dakilang bagay, mahihirap na bagay na hindi mo nalalaman. And that's the power of prayer, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, napakahalaga na magbigay tayo ng time sa prayer. Ang panalangin ay hindi mo mapapakinabangan hanggat hindi mo sinusubukan. Amen. Ang testimony about prayer, yes, maganda pakinggan yun. At magandang pangyayari yun sa mga nagpatotoo. Pero hanggat hindi sinusubukan ng tao ang pananalangin, hindi niya malalaman kung anong pwedeng gawin ng prayer sa kanyang buhay. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, gawin natin ito at ang nagkikinabang sa pananalangin ay ang mga taong gumagawa nito, nagbibigay ng panahon, mga kapatid, praise God, intentional. Hallelujah. Talagang ginagawa ito intentionally, nagpaplano ng prayer time, praise God, at itinuturing natin ang panalangin ay napakahalaga. Ang tunay na Kristiyano ay tunay na nananalangin. At ang tunay na pananalangin, mga kapatid, hallelujah, ay personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito po ay may result. Amen. Kung ang tao ay nanalangin ng totoo, hallelujah, ito po ay may epektong totoo sa kanyang buhay. Praise God. Hindi lang tayo nananalangin dahil sa ating tradition. Nananalangin tayo dahil sa ating relationship sa Panginoon. Ito ay ang ating communion and communication sa ating Diyos na buhay. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kaya nga, huwag natin panghinayangan ang panahon na tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Kung tayo ay may panahon sa social media, may panahon tayo sa technology, mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, na ang power ng Panginoon ay mas advanced kaysa anumang advanced technology. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon ay nalalaman na ang ano pa mang mga bagay na mangyayari sa bukas or sa future. Amen. Ang advanced technology ay tinuklas lang at tinutuklas lang kung ano ang mga bagay na inilatag na ng Diyos in the past. And that's why our God is not behind. Hallelujah. Hindi po siya behind sa technology. Amen. Siya po ay mas advanced sapagkat alam na ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Kaya nga, ang prayer ay hindi pwedeng i-high-tech. Amen. Ang prayer ay ganun pa rin nung una. Ang pananalangin ay personal na pakikipag-usap sa Diyos. Hindi pwedeng gawing instant. Amen. Ang prayer po ay mayroong puso. Amen. Na inilalatag sa Diyos. Hindi pwede na wala kang time at gusto mo lang mag-pray. Amen? Kapag tayo ay naghangad na manalangin, praise God, ang una nating ibibigay, mga kapatid, ay ang ating sarili at ang ating panahon.
Walang mangyayaring prayer kung walang nagbibigay ng time dito, mga kapatid. Masarap ito pag-usapan. Pero kapag ginagawa na ng tao, kung minsan nauubusan ng time, ibig sabihin, wala nang natitirang time. Kung minsan ang panahon ng prayer ay tira-tira na lang, mga kapatid. Pero kapag ginawa nating priority ito, pagising mo sa umaga, mga kapatid, wala kang ibang gagawin kundi makikipag-usap ka sa Diyos. Bago mo gawin ang marami mong gawain. Kaibigan, maaring napakaabala mong tao. Maaring halos tulog mo ay konti na lang dahil sa iyong pagiging busy. Pero nais kong ibigay sa iyo ang makadiyos na payo. Magbigay ka ng panahon sa Diyos. Sapagkat hindi mo kakayanin lahat kung walang tulong ang Panginoon. Mapapagod ka sa iyong buhay. At kung napapagod ka na sa buhay mo, manalangin ka sa Diyos. Makakaranas ka ng kapahingahan sa piling at sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Sunod na ating gagawin, mga kapatid, trust and obey. Tayo ay magtiwala at sumunod. Deuteronomy 11:8. Therefore, shall ye keep all the commandments which I command you this day, that ye may be strong, and go in and possess the land, whither ye go to possess it. Hallelujah. Dito, mga kapatid, ay makikita natin na sa pagsunod sa kautusan na inutos ng Panginoon, ang sabi niya, that you may be strong. Amen. Obedience makes us strong. The more we obey God, the more we become strong. Habang tayo ay sumusunod sa Diyos, mga kapatid, tayo po ay nag-gain ng strength. That's the power of trust and obedience. Habang tayo ay nagtitiwala sa Diyos, ang pagsunod ay nagiging madali. Hallelujah. Madaling sumunod kapag mayroon kang tiwala. Amen. Wala kang agam-agam. Psalms 37 verse 3. Trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Trust in the Lord and do good. Magtiwala sa Panginoon at gumawa ng mabuti. Hallelujah. Praise God. At tayo daw ay mananahan sa lupain at tayo ay bubusugin. Ang ibig sabihin, when we trust and obey God, the Lord will surely bless us. Amen. Ibibless ka ng Panginoon. Pagpapalain ka ng Diyos kung ikaw ay nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Trust and obey. Hallelujah. Kumusta po ang ating pagtitiwala sa Diyos at ang ating mga pagsunod sa ating Panginoon? Ang buhay Kristiyano ay buhay ng pagtitiwala at pagsunod. Araw-araw, we trust and we obey God. Pagising mo sa umaga, hallelujah, nandiyan na yan. Pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. At ang maganda sa pagtitiwala at pagsunod, kapag nasanay ka, hindi mo ito kapapaguran. Amen. Mas mapapagod ka kapag hindi ka nagtiwala at hindi sumunod sa Panginoon. Sa panahong ito, mga kapatid at mga kaibigan, kung tayo ay hindi magtitiwala sa Diyos, saan tayo manghahawak? Kanino tayo magtitiwala? At kung hindi tayo sa Diyos susunod, sinong susundin natin, mga kapatid, na magbibigay sa atin ng assurance ng future at ng salvation? Only God, mga kapatid. So we trust God and we obey Him. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Pagtitiwala at pagsunod. Next, worship through to victory. Worship through to victory. Praise God.
Alam niyo, may mararating ang ating pagsamba. Amen. Kapag ikaw ay nagpasimula na sumamba sa Diyos by the way we worship God for who He is, ang ating pagsamba ay mayroon pong magandang tinuturo. May problema ka, may pagsubok ka, may labanan ka, sumamba ka sa Diyos. Sambahin mo ang Panginoon, praise God, sapagkat sa mga mananamba, palibhasa ang Diyos ay naghahanap ng mga taong sasambahin siya, praise God, ang Panginoon ay nagkakaloob ng pagtatagumpay. The book of Exodus chapter 15 verse 2. The Lord is my strength and my song, and He is become my salvation. He is my God, and I will prepare Him an habitation, my Father's God, and I will exalt Him. Ang Panginoon ay aking lakas at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Ito'y aking Diyos, at siya'y aking pupurihin, Diyos ng aking Ama, at siya'y aking tatanghalin. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Siya, mga kapatid, ang ating Diyos. Siya ang ating lakas. Siya ay ating kaligtasan. Siya ay ating sinasamba. Siya ay ating pinupuri, mga kapatid. Siya ay ating tinatanghal. Praise God. Itinatas natin ang kanyang pangalan, mga kapatid. Purihin ang Diyos na buhay. Praise God. Aklat ng Isaiah or Psalms 59 verse 17. Unto thee, O my strength, will I sing, for God is my defense, and the God of my mercy. Sa iyo, o kalakasan ko, aawit ako ng mga papuri, sapagkat ang Diyos ay aking matayog na muog, ang Diyos ng aking kaawaan. Praise God, purihin ang Diyos. Amen. Siya'y ating pupurihin, siya'y ating aawitan, mga kapatid. Hallelujah. Alam nyo, napakaganda yung alayan mo ang Diyos ng papuri. Ikaw ay sumasamba sa Diyos. Na kahit sa umpisa ay parang hindi mo ramdam yung ginagawa mo. But you do it for the glory of God. Hallelujah. You offer a sacrifice of praise unto God. Kapatid, hallelujah. Hindi ng Diyos babaliwalain ang mga pagpupuri at pagsasamba na ating ginagawa sa kanyang pangalan. Hindi mo kailangang hintayin na ikaw ay excited na sumamba sa Diyos. May mga panahon na ibang nararamdaman natin bilang tao. May mga panahon na tayo excited, may mga panahon naman na hindi. Pero kailanman ay hindi mali na ang Diyos ay ating purihin at ating sambahin. Kailanman, mga kapatid, hallelujah, ang pagsamba ay laging tama sa harapan ng ating Diyos kung ginagawa natin ito ng buong puso. Ginagawa natin ito for the glory of our Lord. Hallelujah. Kaya nga, ang Diyos ay naghahanap ng mga mananamba. Amen. And we worship God in spirit and in truth. Praise God. At upang tayo ay magkaroon ng kalakasan na nagmumula sa kapangyarihan ng ating Panginoon, next, mga kapatid, connect with other believers. Hallelujah. Alam nyo ba na very powerful ang fellowship? Tayo ay tinawag ng Panginoon, the body of Christ or the church. At pinangakuan ng Panginoon ng pagtatagumpay, hallelujah, ang church o ang iglesia. Ang ibig sabihin ng church, mga kapatid, ecclesia, called out ones. Mga tinawag ng Diyos, mga hinango ng Diyos mula sa kasalanan, mga kapatid. Mga binago ng Diyos. Ang sabi ng Matthew 16 verse 18, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hallelujah. Sinabi ng Panginoon kay Pedro, ikaw, Pedro, sa batong ito ay aking itatayo ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi makapananaig laban dito.
Amen. Praise God. So dito, binigyan ng Panginoon ng assurance na ang church, the body of Christ, ay mayroong pagtatagumpay that even the gates of hell shall not prevail against the church. Ang tinatawag na church sa Bible ay hindi po yung building, mga kapatid. Ang tinatawag na church ay ang mga tao na pinananahanan ng Panginoon. We are the church and we are the dwelling place of God. At mahalaga ang ating pagsasama-sama. Hebrews chapter 10 verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Hallelujah. Na wag daw nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Praise God. Na gaya ng ginagawa ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa. Lalong-lalo na nakikita nating malapit na ang araw. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Huwag daw nating pabayaan. At salamat sa Diyos, kahit na tayo ay nagkakatipon na mayroong limitasyon ng bilang, ngunit salamat sa Panginoon, mayroon tayong online ministry, mayroon tayong Zoom fellowship, Zoom meeting, mga kapatid. At doon ay nagkakasama-sama tayo. At nararamdaman natin ang kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon sapagkat iba po kung mayroon tayong connection sa bawat isa. At yun ang disenyo ng ating Panginoon. Naunawaan natin na sa panahon na to ay mayroon pong limitasyon ang mga pagsasama-sama ng maramihan, ngunit hindi po yun naging hadlang upang hindi tayo mag-connect sa isa't isa, mga kapatid. Mag-connect tayo ng patuloy. Salamat sapagkat mayroon tayong mga gawain sa mga department, yung mga tatay, mga nanay, mga young people, maging yung mga bata, ay tuloy-tuloy ang ministry online, mga kapatid. Bakit? Sapagkat mahalaga ang connection. Amen. Una, connection natin sa Diyos. Pangalawa, connection natin sa isa't isa. Yan ay kalooban ng ating Panginoon na habang tayo ay nabubuhay, mga kapatid, praise God, yan ay pagpapala sa atin, kalakasan sa atin. Sa aklat na mga gawa, Acts 15 verse 32, si Judas at si Silas, palibhasa ay mga propeta rin naman, ay inaralan ang mga kapatid ng maraming mga salita at sila'y pinapagtibay. Yan. Kaya nga, mga kapatid, yung pagkakatipon na nag-aaralan sa isa't isa at pinagtitibay. Dito nagkakaroon tayo, mga kapatid, ng kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating pagkakatipon. Masaya tayo sa presensya ng Diyos. Amen. At masaya din tayo, mga kapatid, sa presensya ng ating mga kapatid. Amen. That is loving God and loving people. Amen. Hallelujah. And lastly, mga kapatid, be empowered by the Spirit. Amen. Be empowered by the Spirit or by the Holy Spirit. Hallelujah. In the book of John 14 verse 18, ang Panginoon ay nagbigkas ng ganito, I will not leave you comfortless. I will come to you. Amen. I will not leave you comfortless. I will come to you. Praise God. Hindi ko kayo iiwan. Alam nyo yung word na comfortless yan, mga kapatid, ay kasing kahulugan yan ng orphans or fatherless. I will not leave you fatherless. I will come to you. Praise God. Hindi ko kayo iiwanan. I will not leave you comfortless. I will come to you. Kaya nga,
Ang Diyos sa kalagayang espiritu, mga kapatid, alam natin, ang Panginoon ay pumapasok sa puso natin sa pamagitan ng Holy Ghost, mga kapatid. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Amen? Sa pagkakatawang tao niya, tinubos niya tayo, mga kapatid. Ngunit sa regeneration, siya po ang espiritu na siyang nananahan sa puso natin. In Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon. Walang katulad ang kapangyarihan ng Holy Ghost. Amen. Kaya nga, sa panahon ng Pentecost, mga kapatid, on the day of Pentecost, na ibinuhos ang banal na Espiritu, mga kapatid, katuparan ng pangako ng Panginoon, hallelujah, ng Espiritu Santo ay ibubuhos, hallelujah, sa mga taong sumasampalataya sa ating Panginoon. At natupad, mga kapatid, ang hula sa Joel at natupad sa Acts chapter 2, na kung saan ipinanganak ang church. Praise God, sa kapangyarihan ng Holy Ghost. At ang Espiritu ng Panginoon na nananahan sa atin, iyan ang nagpapalakas, nagpapatibay, yan, mga kapatid, ang nagbibigay ng tagumpay sa atin. Aklat ng 1 John chapter 4 verse 4. Ye are of God little children and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Kayo'y sa Diyos mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila ang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Sino yung nasa atin? Hallelujah! Ang banal na Espiritu na nananahan sa atin. He is greater than he that is in the world. Amen. Ang Diyos na nananahan sa atin ay mas makapangyarihan kaysa nasa sanlibutan. Mga kapatid, ito napakagandang encouragement sa atin. That if we have Jesus in our hearts, we are more than conquerors. We are victorious. We have power. Amen. Praise God. Kaya ano man ang nangyayari sa ating paligid, mga kapatid, tanda natin, mas dakila ang nasa atin. Ano man ang nangyayari sa sanlibutan ngayon, niyayanig ng hamon, mga kapatid, ang buong sanlibutan, ngunit ipanatag natin ang ating kalooban, greater is He that is in us than he that is in the world. Hallelujah! Kung ang Diyos ay nananahan sa atin, mayroon tayong kapayapaan, mayroon tayong katiyakan, mga kapatid, mayroon tayong kapanatagan, lalakad tayo sa mundong ito, nataglay natin ang pagtatagumpay, because greater is He that is in us than he that is in the world. Praise the name of the Lord. Hallelujah! Ang pag-asa natin ay hindi itinuturo sa atin kung nasaang lugar. Ang pag-asa natin ay nasa atin mismo. Hindi na natin hahanapin. Ang kalakasan natin, mga kapatid, praise God, ay nagmumula sa ating Diyos. Ngunit ang Diyos na yan ay nasa atin mismo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. And so, we find strength in the power of God that is within us. Hallelujah. Siya mismo ang nasa atin, mga kapatid, at ang lakas na kailangan natin ay hindi malayo sa atin. Kung ikaw mananampalataya, nang hihina ka sa iyong pananampalataya, ang source ng iyong strength ay hindi malayo sa iyo. Hallelujah! Hindi ka kailangang maghanap ng kalakasan sa kung saan. Ang kalakasan ay nagmumula sa ating Panginoon. Hallelujah! Finding strength in the power of God. Hallelujah! Doon natin nakukuha ang kalakasan. Maraming nagpapatutuo. Dating
lumalakad sa panghihina, dating parang walang magagawa. Ngunit mga kapatid, nung nakilala ang ating Panginoon, nasumpungan ang kalakasan, hallelujah, na nagdadala sa pagtatagumpay. Mga kapatid at mga kaibigan, ang lakas ng Diyos ay hindi kapos upang tayo ay bigyan ng kalakasan at pagtatagumpay. Ang lakas ng Diyos ay hindi kapos upang tayo, mga kapatid, ay papagtagumpayin sa mga labanan ng sanlibutan ito. Hallelujah. Ang lakas ng Diyos ay sapat, mga kapatid. Hallelujah. The Lord is more than enough. Praise God. Siya, mga kapatid, ay hindi kapos sa kalakasan. Siya ay Diyos na hindi napapagod. Siya ay Diyos na hindi nanghihina. Kaya nga yung taong nangangailangan ng kalakasan, kapag lumapit sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, siya ay nagbibigay ng lakas sa mga mahihina at sa mga walang kapangyarihan ay pinananaganan niya ng kalakasan. Purihin ang Diyos. Kaya ngayong gabi, mga kaibigan at mga kapatid, kumusta ang ating mga buhay? Kumusta ang ating mga lakas? Kaibigan, kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob, na para bagang ang kalakasan ay unti-unting nawawala sa iyo, ngayong gabi, hayaan mong palalahanan ka ng salita ng Diyos, na ang lakas ng Diyos ay hindi nababawasan. Siya pa rin ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Diyos na ating kinikilala na makapangyarihan sa lahat. Kung ang Diyos na yan, hallelujah, ay mayroon tayong connection, mga kapatid, hallelujah, tayo ay tatanggap ng kalakasan na nagmumula sa Kanya. Ang ating kahinaan ay papalitan niya ng kalakasan, mga kapatid, hallelujah, praise God. Yung ating takot ay papalitan ng Diyos ng boldness, hallelujah, ng katatagan at ng katapangan upang harapin natin ang buhay, mga kapatid. Praise God na may pagtatagumpay. Praise God, purihin ang ating Diyos na buhay. Mga minamahal, praise God, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Praise God, at hindi kalooban ng Diyos na tayo nanghihina at nanlulupaypay. Kalooban niya na tayo ay magpakalakas, magpakatibay, at lumakad tayo na kasama siya patungo, praise God, sa mga tagumpay na inihanda ng Diyos sa ating unahan. Purihin ang Diyos na buhay. Ngayong gabi, tumayo tayo, mga kapatid, at may isang pang magbulay tayo sa salita ng ating Panginoon. Kaibigan, naranasan mo ba na tila ikaw ay hinang-hina na, susuko na, parang ayaw mo na humarap? Ayaw mo nang harapin ang buhay? Naranasan mo ba o nararanasan mo ba na parang ikaw ay susuko na? Ang isipan mo ay punong-puno ng mga pangamba at pag-aalala at pinanghihinaan. Kapatid at kaibigan, may kalakasan sa presensya ng Diyos. Kung dumarating ang sandali na tila susuko ka na, ang Panginoon ay nag-aanyaya sa iyo. Lumapit ka sa Kanya. Sa presensya ng Diyos, tayo'y lumalakas. Finding strength. Amen. In the power of God. Kung dumarating sa iyo na tila susuko ka na, sa presensya ng Diyos, muli kang palalakasin ng Panginoon. Hallelujah. Ilapit mo ang buhay mo sa Diyos ngayong gabi. Kami lumalakas. Sige, ilapit natin ang ating buhay sa Panginoon. Sa presensya mo, kami lumalakas.
presensya mo. Dumarating ang sandali, tila susuko na sa mga pagsubok na kaibigan. Nararanasan mo ba yan, kaibigan? Ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. May kalakasan sa presensya ng Panginoon. Sa presensya mo'y muling lumalabas. Sa presensya mo kami lumalabas, maging sa pagdaan, nagiging matatag. Sa presensya mo kami lumalabas. Salamat po, Panginoon, sa presensya mo. Hallelujah. Walang katulad ng presensya ng Panginoon. Ang mga nanghihina ay muling lumalakas. Hallelujah. Yes. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. Salamat, Panginoon. Salamat, O Lord, sa presensya mo. Sa presensya mo. Hallelujah, glory to God. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, wala kang katulad. Walang katulad ang presensya mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo, Panginoon. Inaamin po namin na kaming mga tao, lahat kami ay may limitasyon. May hangganan ang aming lakas. May hangganan ang aming courage. Ngunit, Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat sa presensya mo, pinananauli mo ang aming kalakasan. Sa presensya mo, mayroon kaming bagong lakas. Sa presensya mo, mayroon kaming pagtatagumpay. Salamat, Panginoon. Hindi mo po kami pinababayaan. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw mismo ay nananahan sa aming mga buhay. Manatili ka sa aming mga puso. Manatili ka sa aming mga buhay. At inaangkin namin ang iyong pangako na hindi mo kami iiwan o pababayaan man. Sasamahan mo kami hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Panginoon, sa mga kaganapan ngayon sa sanlibutan, wala po kaming ibang hahawakan kundi ikaw lamang. Wala kaming ibang aasahan kundi ikaw lamang. Sa iyo nagmumula ang aming kalakasan. Sa iyo nagmumula ang aming pag-asa, Panginoon. Mananalig kami sa iyo at susundin namin ang iyong looban. Hallelujah. Pagpalain mo ang bawat isang daan. Ang aming mga kapatid at mga kaibigan na kasama ngayon online, ikaw po ang patuloy, O Diyos, na magpala sa aming mga buhay spiritual. Amen. Patuloy na bigyan mo ng kalakasan ng bawat isa. At Panginoon, naniniwala po kami na dahil sa iyo, kaming lahat ay may buhay na pag-asa. Dahil sa iyo, kami ay nagtatagumpay. Dahil sa iyo, mayroon kaming buhay na walang hanggan, Panginoon. At patuloy kaming manghahawak sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, sa iyong pangalan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Patuloy na pagpalain mo ang bawat isa. Lahat ng mga nakasama namin sa gawain ito ngayon, sa mga nasa kanilang mga tahanan, ikaw patuloy na kumatagpo sa bawat isa. Salamat, Panginoon. At sa pagtatapos ng gawain ito,
Sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Pagpalain mo ang bawat isa, ang bawat sambahayan. Hallelujah. Sa bawat tahanan ng mga mananampalataya. At ganoon din sa lahat ng mga kaibigan namin na nakakasama namin sa ganitong ministry. Panginoon, lubusin mo, hallelujah, ang kanilang kaligtasan. Pagpalain mo sila ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Minsan pa namin binabalik sa iyo ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabing Amen. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. At muli mga kapatid, sa lahat ng mga nakasama natin sa gawain ito ngayon, mga nakasama natin online, pagpalain po kayo ng Panginoon at maraming salamat sa panahon na inyong ginugol sa gabi nito. Minsan pa, God bless us all.